Ganyan ba lagi si Kaloy? Parang hindi pa siya nahuli sa klase ah. Siya ba nagbubukas ng gate ng school? Ang hilig din pala niya magbasa, no? Kaya siguro ang kapal ng salamin niya. Sa bagay, magtataka pa ba ako siya ang top 1 ng klase? Bago pa nga ituro ng teacher na pag-aralan na niya. Siguro kung may award sa perfect attendance sa library, top 1 din siya. Ako nga pala si Ria. Gusto mo ba ng chicken sandwich? Sige lang. Allergic ako sa paminta. Archie pala. Ay, ganun ba? Uy. Oh, ayun si Vera, oh. Yan ang best friend ni Kaloy. Siya na lang ang tanungin mo tungkol kay Kaloy. Wag na lang, nakakahiya eh. Vera! Vera! Uy, wag! Wag na! Oh, bakit? Ano yun? Ito nga pala si... Sino ka nga ulit? Ria, hi! Hi, ako naman si Vera. Yun, kasi ang dami niyang tanong tungkol kay Kaloy. So sabi ko, ikaw na lang ang tanungin niya tungkol kay Kaloy. Ano naman gusto mong malaman tungkol kay Kaloy? Naku natutuwa lang naman ako sa kanya eh. Ay, asan na siya? Ay, nako, malamang nasa library na ulit yun. Paupo Puka muna. Salamat. Bago lang kasi ako dito, kaya wala pa ako masyadong kakilala. Si Kaloy kasi, siya yung madalas mag-recite sa klase, kaya natandaan ko kagad yung pangalan niya. Tulad nung math lesson kanina tungkol sa fractions at rational algebraic expressions. Simula pa lang ng klase, nagbabalik-aral pa nga lang tayo ng mga lessons ng elementary tungkol sa fractions. Recite na siya ng recite. Ma'am, para po ma-reduce natin ng fraction sa lowest term, pwede po tayong gumamit ng dalawang paraan. First method, dividing by the greatest common factor or GCF. Halimbawa po, 45 over 81. Una po ma'am, kukunin muna natin kung ano yung GCF o greatest common factor ng 45 at 81. At ito ay 9! Tama, 9! Tapos, i-divide natin yung numerator at denominator sa kanilang GCF. Kaya ang sagot ay 5 over 9! Yan ang lowest term ng 45 over 81. Ma'am, yung isang paraan naman po, gagamit naman tayo ng prime factorization. Halimbawa, ang prime factors ng 45 ay 5 at 2 3. Ang sa 81 naman ay 4 na 3. Kaya, pag nag-cancel tayo ng magkaparehong factors, ang matitira ay 5 over 3 times 3. O kaya, 5 over 9. Parehas lang ang sagot natin kanina. Naalala ko yun. Nag-review tayo ng reducing fractions to lowest terms para mas maintindihan natin yung simplifying rational algebraic expressions. Magkaparehas lang naman kasi talaga yun eh. Pero ngayon, may mga variables na. Dali Ito yun eh. Sana ba yun? Ayun, ito. Halimbawa, itong expression na to, pwede mo itong gamitan ng prime factorization method. Una, kunin mo muna yung prime factors ng numerator na 6ab cubed. Tapos, kunin mo naman yung prime factors ng denominator na 10a squared b squared. Pag nakuha mo na yung prime factors nila, i-cancel out mo yung common factors para makuha mo yung final answer na 3b over 5a. Oh, hindi na si Kaloy ang may alam niyan, ha? Teka, mabalik nga muna tayo kay Kaloy. Ay, tama talagang masipag siya mag-aral, ano? Sinabi mo pa. Kapansin-pansin talaga yung pagiging masipag niya, no? Alam mo bang nagkakilala kami sa Brigada Eskwela? Volunteers kami sa pag-iimpake ng mga school supplies na idodonate sa mga malalayong paaralan. Ang bilis-bilis niya magsalansa ng mga gamit. Wala siyang tigil. Parang robot, tuloy-tuloy lang. Mukhang masaya yun Pero buti may oras pa siyang tumulong sa ganun kung lagi siyang subsub sa pag-aaral. Time management lang yun. Yung mga bagay na pwede mo na pagsabay-sabay gawin, gagawin mo na siya sa loob ng 1 oras.
Time management? Tulad nung ginagawa ni Kaloy na kumakain kasabay sa pag-aaral? Tama! Naku, sige, time na. Ay, gusto mo bang sumama sa boxing training ko mamaya? Talaga? Boksingera ka? Sige, sama ako. Oo naman. O paano, mamaya kita na lang tayo pagkatapos ng klase? Papakilala na rin kita kay Kaloy. Yee! Sayang, hindi pala pwede si Kaloy ngayong hapon. Kailangan pa daw muna kasi niyang dumaan sa library at umuwi agad pagkatapos. Baka kasi magtuturo pa yun ng aralin sa mga kapatid niya eh. Ilan ba ang mga kapatid niya? Marami. 6 silang magkakapatid. Panganay si Kaloy at siya ang inaasahang magturo ng mga aralin ng mga kapatid niya. Ano bang pinagkakaabalahan ng mga magulang niya? Si Mang Carlo, ang tatay ni Kaloy, ay isang jeepney driver. Ang nanay naman ni Kaloy, si Aling Carla, ang nag-aalaga sa kanilang lahat. Kaya madalas, si Kaloy ang bahala pagdating sa pagtuturo ng aralin sa kanyang mga kapatid. Wow! Pangarap pala ni Kaloy maging teacher! Sa katunayan, siya ang gumagawa ng reviewers para sa lahat ng subjects ng mga kapatid niya. Tapos, nagbibigay na lang sila ng 5 piso kada kopya. Ang galing ano? Businessman pala ang pangarap ni Kaloy, hindi teacher. Eh di, galante man libre si Kaloy pagkatapos ng exam. Nye, hindi rin. Yan. Iya, magmerienda ka muna habang nanonood. Salamat po. Anak, kumusta naman ang araw mo? Pasado ko ba sa seatwork niyo sa math kanina? Okay lang po, Tay. Pasado po. Kaya lang po, hindi po yata ako perfect score. Bakit naman? Hirap po kasi talaga ako sa lesson namin kanina na simplifying rational algebraic expressions. Kasi po kapag may plus at minus signs na, nakakalito na eh. Oh. Kasi po, kapag walang addition o subtraction, madali pa. Kailangan mo lang i-cancel out yung mga factors na magkakapareho. Tapos, yun na kagad ang sagot. Pero, kapag may addition o subtraction, hindi ka pwedeng basta na lang mag-cancel out ng ganun kadali. Ano na nga ba yung item na sobra akong nahirapan? Yung 4x squared minus 24x minus 28 all over 4x minus 28. Nung sinagutan ko kasi yun, nag-cancel out agad ako. Kaya mali tuloy ang nakuha ko. Hindi daw yan yung tamang sagot, sabi ni Ma'am. Sa pagkaalala ko, ganito raw ang tamang pag-solve nun. Dun muna daw tayo sa numerator. Una, kailangan munang hanapin ang common factor. Bawat isa sa terms na yan, pwedeng i-divide sa 4. Kung i-divide natin ang bawat isa sa 4, ang makukuha natin ay x squared, negative 6x, at negative 7. Kaya, kapag isusulat na natin siya, ilalabas muna natin yung 4. Tapos, ang may iwan na lang sa loob ng parenthesis ay x squared minus 6x minus 7. Tapos nun, ifa-factor natin yung quadratic trinomial na x squared minus 6x minus 7. Para ma-factor natin siya, kailangan munang alamin kung ano yung mga factors ng first term, x squared, at ng last term, negative 7. Isang pares lang ang posibleng factor ng x squared at ito ay x times x.
Yung negative 7 naman, pwedeng may factors na negative 1 times 7 o 1 times negative 7. Dito, gagamit na tayo ng trial and error. Subukan natin yung combination ng x minus 1 at x plus 7. Kung yan ang gagamitin natin, ang makukuha nating sagot ay x squared plus 6x minus 7. Mali ang sign ng middle term. Subukan naman natin yung isa pang pares ng factors. Yung combination ng x plus 1 at x minus 7. Kung susubukan nating i-multiply ang dalawang binomials na ito, makukuha natin ang original nating trinomial. Kaya, ang tamang factors ng x squared minus 6x minus 7 ay x plus 1 at x minus 7. Kaya, ang complete factors ng numerator natin ay 4. X plus 1 at x minus 7. Anak, sandali lang ha. Bubunutin ko lang yung saksak ng rice cooker. Oh, tulungan na kita dyan. Salamat. Ako na papalit dito. Ngayon na nakaayos na ang numerator, yung denominator naman ang ating ifa-factor. Katulad ng sa numerator, meron ding common factor ang 4x at negative 28. Pwede rin natin silang i-divide sa 4. Ang makukuha natin ay x at negative 7. Kaya, ang complete factors naman ng denominator natin ay 4 at x minus 7. Ngayon na naka-factor na ang numerator at denominator natin, pwede na nating i-cancel ang 4 at x minus 7. Kung ganon, ang final answer natin ay x plus 1! Oh, ano nangyari sa'yo? Nasuntok ako ni Vera kahapon eh. Sakit ba? Ano sabi na magulang mo? Maliit na galos lang naman. Tsaka kasalanan ko din naman kasi hindi ako nag-iingat. Hindi niya sinasadya yun. Ganun pala talaga kaseryoso si Vera sa pagbaboxing, ano? Si Vera, idol niya si Mang Weng-Weng. Kaya ganun din siya kaseryoso sa pagboboxing. Si Aga, kaibigan namin. Aga, ito naman si Ria, nasuntok ni Vera. Nasuntok. Kaibigan ni Vera. Hi, Aga. Bago lang ako dito. Nice meeting you. Hi, Ria. Ano nga ulit nangyari dyan? Nasuntok ako ni Vera kahapon. Ganun? Masyado kasing nakafocus si Vera sa pagtitraining. Alam mo, kahit kausap ni Mang Weng-Weng yun, yung isip niya nasa punching bag. Pero yun na rin yung pagbabanding nila ni Mang Weng-Weng. Kapag may exam kami, ganun reviewin ni Mang Weng-Weng yun. Isang suntok, isang sagot. Parang nasampulan nga ata ako ng review nila kahapon eh. Nasaan nga pala si Vera? Nakasalubong ko siya kanina eh. Nagmamadali yata. May tatapusin pa daw sa classroom. Classroom. Sige. Puntahan ko muna siya. Dito muna kayong dalawa. Oh, nice meeting you, Ria. Sige, bye-bye. May gagawin ka ba mamaya? Gusto mo sumama ka sa akin sa principal's office? Bakit naman? Wala naman akong balak magsumbong eh. Tsaka kasalanan ko naman lahat. At sino namang may sabi sa'yo magsusumbong tayo? Magpapasa ako ng article ko para sa K-News. Kapag pasado na sa principal, bibigay ko na sa moderator namin para siya na ang magpapapublish. O sige. Sige, mamaya kitain kita rito ha. Sige.
to ginawa? Kahapon lang nung recess. Naku, busy ka pala nun, pero iniistorbo kita. Sanay na ako. Kasi kahit anong oras, dapat handa ako magsulat. Kapag may naisip ako, kahit nasa maingay akong jeep, nagsusulat pa rin ako. Paano ka nagsisimulang magsulat? Pag maganda yung topic at saka kung maraming matututunan yung mga magbabasa ng isusulat ko. Ano-ano na bang mga naisulat mo? Yung isa tungkol sa parola, sa kahirapan. Parola? Di ba malayo yun? Medyo, pero pinupuntahan ko pa rin. Doon nagre-research ako o kaya nag-i-interview. Tapos nagmamasid-masid, nagbabasa ng iba pang mga bagay na isulat doon tungkol sa topic na sinusulat ko. At dahil din doon, mas madali ako nakakasali sa iba pang mga gawain sa klase, gaya ng report at debate. Masarap pala maging journalist, no? Marami kang natututunan sa labas na pwede mo magamit sa loob ng klase. RJ, lumina kami. Sige, sandali lang. Vira! Uy! Anong ginagawa mo rito? Iniintay si Archie. Nagpasa siya ng article sa principal eh. Journalist pala siya, no? Oo. Kahit kanta, magaling yan sumulat. Kamusta na nga pala yung... Okay na, hindi na makirot. Saan ka pupunta? Pauwi na. Sorry nga pala ulit Tara, sabay na tayo umuwi. Paano si Archie? Ay, oo nga pala. Akala ko ba kay Kaloy ka? Bakit ngayon kay Archie na? Vira naman eh. Sasabihin ko na nga sa'yo ang totoo para hindi mo na ako tuksuin kay Kaloy. Natutuwa ako kay Kaloy kasi nakikita ko ang sarili ko sa kanya. Paborito ko nga ang math lalo na ang algebra. Tutulungan nga sana kita nung isang araw habang nagbo-boxing ka, kaya lang. Naku, pasensya ka na Tutulong ka na nga lang, nagkaganyan ka pa. Okay lang yun, ano? O ano, kuha mo na ba yung lesson natin? Yun na nga meron pa akong konting hindi maintindihan. Kung okay lang sana sa'yo, magpapaturo ako. Sige. Eto, tingnan mo tong binigay kanina na exercise. Inuna ko munang i-factor ang numerator. Dahil isa itong quadratic trinomial, nilam ko muna ang mga possible factors ng first and last terms niya. Yung first term na a squared may factors na a times a. Yung negative 12 naman ay maraming possible factors. Para malaman kung alin sa mga possible factors ng negative 12, ang gagamitin, tinignan ko muna ang middle term na plus a na ibig sabihin ay positive 1 yung coefficient niya. Pwedeng i-assume na ang pinaka-possible factors na makapagbibigay ng ganitong term ay negative 3 at positive 4. Dahil negative 3 plus 4 is equal to 1 at yung 1, ang coefficient ng ating middle term ay positive a. Nung sinubukan kong i-multiply ang dalawang binomial na a minus 3 at a plus 4 para i-check, nakuha ko naman yung original na trinomial. Kaya nga, ang factors ng a squared plus a minus 12 ay a minus 3 at a plus 4. So, yan na yung nakuha kong numerator. Pero, hindi ko naman alam ngayon kung anong gagawing factoring para dito sa denominator na a squared minus 9. Paano nga bang gagawin? Ang mga katulad kasi niyang polynomial ay tinatawag na special products. Ibig sabihin, merong pattern na sinusunod para madali mo silang ma-factor. Tingnan mo yung a squared minus 9. Yung dalawang term niya ay parehong perfect squares. Dahil dyan, ang gagamitin natin ay yung special product na tinatawag na difference of two squares. Pwede itong gamitin sa mga binomial na ang first at ang last term ay perfect squares at may operation na subtraction. To factor this special product, we need to take the square root of the two terms and express them as a product of the sum and difference of a binomial. Remember that when we take the square root, we are looking for one of the two equal factors. Para sa a squared minus 9, ang square root ng mga terms na ito ay a at 3. Kaya ang sagot ay a plus 3 times a minus 3. Marami pang ibang special products, pero para sa problem na ito,
Yan ang kailangan mong gamitin. Basta, kailangan mo lang tignan ng maigi ang pattern ng problem para malaman mo kung anong klaseng factoring ang gagamitin. Ah, ganun pala yun. So, kung ang factors ng numerator ay a minus 3 and a plus 4, at ang factors naman ng denominator ay a plus 3 and a minus 3, edi pwede na nating i-cancel yung a minus 3. At ang simplified form ay a plus 4 over a plus 3. Ayun! Nakuha ko na! Uy, salamat Rhea. Mas naiintindihan ko na ngayon yung math lesson natin. At naiintindihan ko na rin kung bakit parati mong tinatanong sa akin si Kaloy. Buka kasing may pagkakaloy ka rin talaga eh. Kaya nga masaya ako dito sa Karunungan High eh. Abay, kung ganon, welcome to Karunungan High! Girls, keep your nose down, please. Ay,